Hello, welcome to 5th Generation Hobby Shop and shout out po kay Sir Court Di Guzman ng Santa Maria, Bulacan, sir. Welcome. Welcome po sa 5th Generation Hobby Shop. This is your unit, sir. The 2011 High Kappa T-Rex with full automatic version. This is semi and full auto. So, this is the box, sir. Yan. High Kappa T-Rex. Silver slide, black frame. Yan, with full auto. WE brand, made in Taiwan. Okay. At may kasama siyang free na gas, number 12, free na po yan. And may kasama na rin siyang 0.20 grams na 4,000 shots BBs. Okay, buksan na natin yung box. So, ito po sir yung kanyang owner's manual po. Yan, WE. Owner's manual. Scan nyo lang yung code para sa instruction manual at saka sa explosion, parts explosion. And meron na rin siyang kasamang mounting plate sir. Mounting plate para sa red dot sight. Kung gusto nyo pong lagyan ng optic sight, red dot sight. So, kailangan nyo po itong mounting plate. And this is the unit, sir. The 2011 High Kappa T-Rex. Silver slide. Black frame. Okay, metal slide. Metal yung lure receiver. Polymer yung grip. With manual safety and beaver tail grip safety. And also yung kanyang switch para sa full auto and semi-auto. So, pag nakababa yan, sir, full auto. Pag nakaangat, yan, semi-auto. Okay? So, ito lang sir, advice ko po sa inyo sir, mas maganda po na bihira nyo lang gamitin yung full automatic nito sir. Kasi talagang, pag full automatic, rapid firing, mabilis makasira talaga ng internals yun, no? Especially yung switch din. Pag laging pa switch to semi, switch to full, tapos semi ulit, tapos full ulit. So, doon nagkakaroon ng problema yung ating switch. Okay? So, much better kung semi lang, no? Then kung gusto mong mag-full naman, bihira mo lang gamitin yung full automatic. So ito yung switch niya sir para sa semi and full automatic. Okay? So naka fiber optic sight na rin siya, front and rear. Yan, with serrated na rin yung slide niya, front and rear. And with the markings. Yan, so pwede po kayo maglagay dito sir ng accessories, pwede ko maglagay ng flashlight. Pwede rin kayo maglagay dito ng tracer dahil may thread yung barrel niya, outer barrel. Okay, sa magazine naman sir, this is 30 rounder capacity. So, advice lang din namin sa magazine, kung sa bahay lang naman maglalaro, mas maganda sir, wag nyo na lang isagad sa 30 para yung spring niya sir, hindi siya compress, katagalan, hindi siya mabilis lumambot sir, yung spring. Okay, so ayan sir, yung magazine niya is 30 rounder, metal also. Ayan. Okay, so ito kasing spring, pag laging compress yan, pag laging nakababa sir. So, pag lagi siyang nakababa, katagalan lumalambot. So, pag hindi nyo rin gagamitin sir, huwag nyong lagyan ng bala. Maganda, walang siyang nakastock na bala. Pero lagyan nyo siya ng gas, kahit konti. Okay, so i-chronograph natin sir kung ilang EPS po ito, no? Check natin. So nilagyan ko lang siya ng 2 bala para ma-check natin kung ilang EPS. Okay, lagyan lang natin ng gas. Okay, sa gas naman sir, 3 seconds lang po. Ayan. Upside down 3 seconds. 1, 2, 3. Okay. So, ayan sir, testing natin, EPS, kung ilang EPS po ito. So, semi-auto tayo sir. Okay, firing 345.3. Ayan, pakita ko lang sa inyo sir. 345.3. Okay. Isa pa. 347.0. Ayan. 347.0. Okay? So, ayan sir, di ba dalawa lang yung nilagay kong bala. Nag-open chamber siya, no?
So, ito po, isa sa mga tip namin, sir, para yung slide niya hindi agad mapudpod. Itong part na to, yung notch, yung may point of contact between the slide stop, slide release, and the slide. Yan, 'di ba? Pag wala na siyang bala, mag-open chamber kasi siya, 'di ba? Kasi itutulak nitong BV follower, ito. Yan, itutulak niya tong slide kaya siya maglalak. Okay, just like sa mga tunay na baril na naglalak, okay? So ngayon, sir, ito katagalan kasi ito, napupudpud yan part niya yan, itong pinagka yung kung saan sumasabit yung slide stop, slide release. So pag ganito palagi ang gagawin niyo, sir, yan. Itong part na to, itong may notch, yan, sir, yan yung napupudpud. So para ma-preserve natin yan at hindi mapudpud, no katagalan, ganito ang gawin nyo. So pag nag-open chamber siyang ganyan, etong slide, itulak nyo lang ng konti. Yan. So pag tinulak mo siya ng konti, di ba, wala siyang contact, no? Kumbaga hindi sila magkikis-kisan. Ngayon, tsaka mo siya ibababa. Yung slide stop, slide release din. Tsaka mo i-release yung slide. Okay, ganun po ang gagawin nyo. Huwag nyo pong gagamitin ito. Yung slide, yung ibababang ganyan. Okay? So, pag nag-open chamber, again, ganito po. Yung slide, itulak nyo lang siya ng konti. Ayan, then, tsaka mo ito ibababa. Ayan, tsaka mo siya bibitawan. Okay? Yan, sir. Okay, so ngayon, proceed tayo sa shooting test. Okay, sir. Court of Santa Maria. Okay, Santa Maria, Bulacan, sir. So, shooting test tayo. So, ito, sir, katulad niyan, loaded siya ng 15 rounder. So, 15 rounder capacity, 15 rounds na BBs. 30 rounder kasi siya. So, nilagay ko lang siya half. So, yung spring niya, hindi ganun ka-compress. So, maganda yun, sir, para katagalan kasi, pag laging compress yung spring mo, katagalan, lumalambot yan. So, pag malambot ang spring, may factor po yan. May effect po yan sa ating unit, sa ating airsoft. Okay, pag malambot yung spring. So, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nag-open chamber yung inyong unit kasi malambot yung spring. So, ayun. Para sa una pa lang, maingatan na natin. Okay? So, yan. 15 rounder kasi may full auto naman. May full auto siya para matest natin yung full auto. Okay? So, ngayon, semi-auto muna yung ating testingin. Sir Court of Bulacan, thank you for choosing 5th generation Hobby Shop. Okay, testing. Semi-auto. Firing. Semi-auto. Ngayon, pag i-full auto mo siya, sir, ibaba mo lang yung switch. Yun, again, lagi kong sinasabi, sir, lalo na especially pag may full auto, huwag nyo pong madalas gamitin yung full automatic kasi talagang mabilis makasira na internals unless mag-upgrade kayo ng mga internals na to. Okay, so sir, yan, testing. Full automatic, firing. Ubusin natin yung bala. Okay, so again, nag-open chamber na naman siya dahil wala na naman siyang bala. Release mo lang yung magazine by pressing the mag release. And then, yung katulad nung sinabi ko po kanina, yung tinuro ko po sa inyo, na itong slide, para wala silang point of contact, ayan, iurong mo lang siya ng konti or pull back mo lang siya ng konti, then baba mo itong slide stop, slide release, then release the slide. And hammer down. Always hammer down for safety. Ayan, then pwede nyo nang isalpak yung mag. Okay. So, yun, sir. Sir Court of Bulacan, thank you for choosing 5th generation Hobby Shop. This is your brand new 2011 High Kappa TRX 5.1 with full automatic version. Okay? If you have more question, message lang sa aming page, 5th generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.